Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa may kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin. Aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka sa amin.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming mais sa katuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol, sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o anong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siyang gumaling, talastasin ninyong lahat at ang buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinapako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo
ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ang poon ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo ang lahat. Araw ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ang munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya.
sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ng isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, tayo po ay nasa Biyernes sa oktaba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas na palakpak sa Kristong muling nabuhay. At batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter! Pero grabe naman yung pagbati mo. Ang bati mo, Happy Easter, pero ang mukha mo, Biyernes Santo. Pwede ho ba nang nakangiti, batiin na katabi, Happy Easter? Diba? Bigyan nyo naman ng pag-asa. Nangiti, Mariosep. Happy Easter, ang mukha, Good Friday. Mga kapatid, tayo po ay nasa pinakamahalagang panahon sa kalendaryo ng ating simbahan. Ito ang pinakamahalagang sandali sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, kung saan ipinagmamalaki natin, ipinagdiriwang natin na ang Diyos natin ay buhay. Amen! Buhay ang Diyos. At ito yung pinakamataas na turo ng ating pananampalataya, na si Kristo ay muling nabuhay. Ito ang tanda ng tagumpay ni Kristo laban sa kahirapan, kasamaan, maging kamatayan. Kaya mga kapatid, ano pang hindi kayang gawin ng Diyos sa iyo? Huwag kang nawawalang kagad ng pag-asa. Huwag kang tatalikod sa Kanya. At higit sa lahat, huwag mong subukang ipagpalit siya. Dahil kahit sino, kahit ano ang ipalit mo sa Kanya, lahat ng iyon pwedeng manloko sa iyo. Pwede kang biguin. Pwede kang saktan. Pero ang katapatan ng Panginoon, hinding-hindi magbabago. Alam niyo kung babalikan natin yung Easter Vigil, at maitanong ko nga po, sino ba dito ang mga umattend? Ito yung Sabado ng gabi. Sino ang mga umattend ng Easter Vigil? Taas ang kamay. Yung iba, nasa mall na. Easter Vigil, alam niyo napakahalaga nun. Yung misang yon ang pinakamahalagang misa. At yun ang tinatawag na Mother of all Vigils. Sapagkat yun ang sandali ng katuparan ng kaligtasan ng tao. Paano po sinimulan yung Easter Vigil? Siguro yung iba sa inyo, kaya ayaw na umaten. Ang haba-haba. Ang tagal-tagal. Kinanta ka na pa ng kinanta. Doon sa amin sa Assumption, sa Malate, tinodo na namin. Yung iba kasi 5 pagbasa lang. Kami 8. 8 pagbasa. Kaya doon sa unang pagbasa, gising pa. Pangalawang pagbasa, pumupungay-pungay na. Ikatlong pagbasa, nilalabahan na. Pagdating ng 8 pagbasa, matagal pa ba talaga? Mahaba ho at napakadilim ng simbahan. Mahabang kadiliman, pero sa gitna ng mahabang kadiliman na iyon, may isang nananatiling liwanag. Ang Paschal Candle na ito, ang liwanag ni Kristo.
Ito'y paalala sa ating lahat na kahit nasa gitna ka ng kadiliman sa buhay mo, kahit parang napakatagal mo nang nasa kadiliman, hinding-hindi ka mag-iisa. Hinding-hindi mawawala ang Panginoon, kasama mo siya. Nawala na ang liwanag ng mundo, pero nanatili ang liwanag ni Kristo. Kaya sana ho, yung mga natutunan natin nung Kwaresma dito sa Quiapo, ilang Martes ang inyong recollection. Sana yung mga natutunan natin nung mahal na araw, yung mga ginawa natin, sana wag masayang. Meron akong binati, sabi ko, Happy Easter. Sinagot naman ako, Happy Easter, Father. Pero nagulat ako doon sa kadugtong. Sabi niya, Hi, salamat, Father. Tapos na ang Kwaresma. Tapos na ang mahal na araw. Back to normal na. Ha? Anong back to normal? So lahat ng ginawa natin nung mahal na araw, abnormal? So anong normal? Wala ka na namang oras magdasal? Mag-iipon ka na naman ng kasalanan bago mangumpisal? Ito yung masaklap. Ano, kanya-kanya na naman tayo. Away-away na naman tayo. Yan ba ang normal? Parang wala tayong natutunan. Pero wag ko kayo mag-alala. Anumang tigas ng ulo ng tao, mananatiling mabuti si Kristo. Kahit na parang ang tagal nating matuto, maghihintay si Kristo. Kaya nga po sa ating mga pagbasa, Ebanghelyo lalo na, ilang araw na po nating naririnig ang pagpapakita ng Panginoon, ang pagpapakilala ni Kristo pagkatapos niyang muling nabuhay. Ang tanong natin, sabi sa Ebanghelyo ngayon, ito na ang pangatlong beses na siya ay nagpakita at nagpakilala sa mga alagad. Pambihira. Ang tagal ninyong kasama si Kristo, tapos hindi nyo siya kagad nakilala, kinailangan pa ng ilang beses. Well, makikita natin kung paano hindi sumuko si Kristo hanggang makilala siya ng kanyang mga alagad. Nagpakita kay Magdalena, nagpakita sa 2 alagad, nagpakita sa mga babae, at ngayon, muli siyang nagpakita sa kanila. At ginawa niya ang lahat. Kung maalala po ninyo yung ebanghelyo natin ngayon, parang ito rin yung nangyari nung una niyang nakilala ang mga alagad. At sabi dito sa ating ebanghelyo, iba't ibang paraan ang pagpapakilala, ang pagtuturo, ang pagpapakita ni Kristo. Ibig sabihin, gumagawa siya ng maraming paraan hanggang makilala siya. At mga kapatid, hanggang ngayon, maniwala ka. Kaya nga nandito pa tayo eh. Kasi hindi sumuko ang Panginoon sa iyo. Gagawa at gagawa siya ng paraan hanggang matuto ka, hanggang magising ka na. Kaya nga ho kuminsan, paulit-ulit ko rin po itong sinasabi, kapag po may mga lumalapit sa atin, humihingi ng payo, minsan nakakailan beses na eh. Tapos ang kwento niya, yun at yun pa rin. Anong pakiramdam ninyo? Anong gagawin ninyo? Susukuan nyo na ba sila? Anong ginawa ng Panginoon nung hindi siya kagad nakilala ng mga alagad? Nagbago ba siya? Iniwan ba niya? Hindi. Kaya ito magandang tanong sa atin ngayon. Kapag hindi ka na nakikilala ng mga tinulungan mo, magbabago ka na ba? Kapag hindi ka na naaalala at nakikilala ng mga taong pinalaki mo, pinag-aral mo,
Sinuportahan mo? Minahal mo? Hindi ka na ba magiging mabait sa kanila? Sana mga kapatid, kung paano tayo pinagtiyagaan, pinagpasensyahan ng Panginoon, hanggang matuto tayo, sana ganun din tayo sa isa't isa. Magtiwala kahit hindi pa binibigay. Magtiwala kahit hindi niya ibigay. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, patuloy nating ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo. Si Kristong pinili tayong mahalin. Si Kristong pinili tayong patawarin. Si Kristong pinili tayong iligtas pa rin. At sana mga kapatid, araw-araw, mas pinanghahawakan natin na ang Diyos laging gagawa ng paraan, hindi para parusahan tayo, kundi para turuan at iligtas pa rin tayo. Araw-araw, maniwala at magtiwala sa panahon, sa paraan ng Diyos, matututo ka rin. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya nang may ganap na tiwala at sabihin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, papagnibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, papagnibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ama naming maawain, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo po ang aming mga panalangin at palakasin mo po kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo po ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa, Hosana, Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, magpapatawad Iadya mo kami.
Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag ka pa ring madamot at matakot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Katawan ni Kristo. Katawan. Lubos ng
akin. Hallelujah. Narito na't kapiling. Hallelujah. Siya'y muling magkabuhay. Panawagan, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pabaon ni Kristo, magtiwala habang naghihintay, magtiwala kahit hindi niya ibigay. Hindi ka susukuan ng Diyos. Maraming paraan ng Diyos para turuan, para iligtas ang tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Nazareno. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.